Nagsimula ang pelikula sa isang batang lalaki at isang matandang lalaki na pumasok sa isang lumang cabin. Huminto sila upang pagmasdan ang mga larawan sa dingding na nagpapakita ng mga batang mga ngaso na buong pagmamalaki na ipinapakita ang kanilang mga nahuli na parang mga tropeyo. Habang nag-uusap ang dalawa sa salitang Finnish, ang matandang lalaki ay nagtanong sa bata kung may namumukhaan siya sa mga nasa larawan. Ang batang lalaki ay napatitig sa nag-iisang litrato. Kinumpirma ng matandang lalaki na ang batang mga ngaso sa partikular na litrato iyon ay siya noong 13 taong gulang pa lang siya. Pagkatapos ibahagi ito, lumabas ang lalaki sa silid, iniwan ng batang lalaki na pinag-iisipang mabuti ang mga litrato. Nang maglaon, sa kalaliman ng kagubatan, isang convoy ng mga truck ang dumaan sa isang mabundok na kalsada. Sa loob ng isa sa mga truck ay ipinahayag ang pangalan ng batang lalaki na si Ascari. Sa tabi niya, ang nagmamaneho ng truck ay ang kanyang ama na nagngangalang Tapio. Habang nagmamaneho sila, hinalungkat ni Tapio ang glove compartment at iniabot kay Ascari ang isang mapa. Sa mapang ito, may isang pulang X ay nagmamarka ng isang espesyal na lokasyon na kilala na sagana sa mga hayop tulad ng usa at elk. Nang marating na nila ang kanilang destinasyon, ang grupo ay nagtayo ng kampo. Isang putok ng baril ang tumunog na hudyat na oras na para simulan ni Ascari ang kanyang gawain, gayunpaman, hindi niya magawang paandarin ang kanyang sasakyan. Sa isang mabilis na pagsasaayos ni Tapio sa sasakyan, nakaalis na siya. Nang marating ang tuktok ng bangin, nakita ni Ascari ang isang pana at palason na naghihintay sa kanya. Sinusubukan niyang hilahin ang bowstring, ngunit napatunayan niyang napakahirap nito na ikinadismaya ng mga nanunood. Nagsimula ang debate sa pagitan ng kanyang ama at ng isa pang lalaki. Iminungkahi ng lalaki na si Ascari ay hindi pa handa at dapat nang umuwi. Gayunpaman, nanindigan si Tapio na handa ang kanyang anak. Sa kalaunan, ang lalaki ay nagpaubaya na nagpahintulot sa bata na magpatuloy. Pagkatapos ay naghatid siya ng isang motivational speech na nagdedeklara na si Ascari ay bibigyan lamang ng isang araw at isang gabi upang makipagsapalaran sa kagubatan ng mag-isa at dapat bumalik na may kasamang isang hayop na matagumpay niyang nahuli. Ang eksena ay lumipat sa isang lalaking nagngangalang Morris habang naghahanda siya para sa kanyang araw. Siya ay nag-ahit, sumulyap sa isang peklat sa kanyang dibdib, nagsuot ng bulletproof vest, sinigurado ang kanyang earpiece at umalis sakay ng sasakyang panghimpapawid ng gobyerno na nakikilala sa pamamagitan ng presidential seal. Dalawang mas maliliit na eroplano ang kasama sa pangunahing sasakyang panghimpapawid na ito na tinitiyak ang ligtas na pagdaan nito sa kalangitan. Pumunta si Morris sa pribadong cabin ng presidente. Sa loob, ang presidente na si William Moore ay abala sa isang pahayagan na nagpapahayag ng kanyang pagkadismaya tungkol sa pagbaba ng kanyang favor sa botohan. Ipinaalam ni Morris sa Pangulo na sila ay lalapag sa Finland sa loob ng isang oras. Ibinahagi din niya ang kanyang intensyon na magretiro pagkatapos ng paglalakbay na ito. Sa Finland, bumalik tayo sa batang lalaki habang nagpapatuloy siya sa kanyang paglalakbay sa pangangaso. Upang maasa ang kanyang kakayahan, nagsasanay siya sa isang kahoy na estatwa ng isang usa. Armado siya ng pana at palaso, ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, nahihirapan pa rin siyang hilahin ang bowstring. Sa halip ay naisip niya ang isang matagumpay na pangangaso habang siya ay nagpapanggap na nakahuli at kinain ang kanyang biktima. Sa mas malalim na kagubatan, binasag ng helicopter ang katahimikan. Habang pababa ito, ang boses ng piloto ay nagsalita sa intercom, nagtatanong tungkol sa uri ng hayop na balak hulihin ng 3 pasahero. Ang isang pasahero na nagngangalang Hazard ang palihim na tumugon, sinabing ang big game. Paglapag, ang pasaherong ito ay lumabas, hawak ang isang briefcase, umupo siya sa isang upuang nakaayos para sa kanya na naglalaan ng ilang sandali upang tamasahin ang magandang kagubatan. Sa pagkamangha ng piloto, ipinakita ng pasahero ang isang missile mula sa kanyang briefcase. Walang kabuluhan, binanggit niya ang kanyang planong gamitin ito laban sa isang sasakyang panghimpapawid. Nagtanong ang piloto kung ang 3 ay mga terorista. Hindi ito itinanggi ni Hazard, na nagmungkahi sa piloto na ang kanyang tanging pagkakataon para mabuhay ay ang pagtakbo. Bilang isang pahiwatig, ang piloto ay tumakbo palayo. Sinamantala ang pagkakataon, sinubukan ni Hazard ang kanyang missile at inilak ito sa tumatakas na piloto. Nang ilunsad niya ito, sinira ng missile ang isang malaking bahagi ng kagubatan, kabilang ang piloto sa gitna nito. Sa Air Force One, humakbang si Morris sa eroplano, patungo sa cockpit. Ipinaalam niya na malapit na sila sa kanilang destinasyon. Gayunpaman, ang com ay nabasag nang ang mga alarma ay tumunog na nagpapahiwatig ng isang paparating na missile. Ang masama pa nito,
ang mga sistema ng depensa ng eroplano ay hindi gumagana. Kinikilala ang bigat ng sitwasyon, nagutos si Morris ng agarang paglikas. Marahas na yumanig ang eroplano. Si Morris, na mabilis na kumilos, ay hinawakan ng presidente na nawawalan ng sapatos at dinala siya sa isang evacuation pod. Isang pangkat ng mga bodyguard ang sumunod. Inilunsad ang pod ng presidente at nag-deploy ng kanilang mga parachute. Gayunpaman, napagtanto ng isang bodyguard na ang mga parachute ay hindi nagde-deploy ng tama. Sinubukan niyang bigyan ng babala si Morris, ngunit si Morris, sa isang nakakagulat na pangyayari, ay binaril ang bodyguard. Walang pagdadalawang isip na isinuot ni Morris ang kanyang sariling parachute at tumalon mula sa eroplano. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga missile ay tumama sa Air Force One na lumikha ng isang napakalaking pagsabog tulad ng pagbagsak ni Morris para sa kaligtasan. Nasaksihan ni Ascari ang pagbagsak ng eroplano mula sa langit. Siya ay tumilapon sa lupa na sumisigaw sa takot. Nang sa wakas ay bumangon siya, nakita niya ang nakakatakot na tanawin ng isang kagubatan na nilalamon ng apoy. Samantala, sa Pentagon, isang babae ang agarang nagpaalam sa isang lalaki tungkol sa pagbagsak ng Air Force One at ang paglisan ng Pangulo sa pamamagitan ng isang escape pod. Habang naglalakbay sila sa mga pasilyo, ipinakilala niya ang vice-presidente sa lalaki na nagpakilala bilang si Fred Herbert, isang batikang operatiba ng CIA na ngayon ay namumuno sa Terrorist Intelligence Unit. Si Fred, kasama ang kanyang kadalubhasaan, ay kumpiyansa na nagsasaad na ito ay tiyak na isang pag-atake ng terorista na malamang na inayos ng isang grupo ng 5 hanggang 10 lalaki. Hinulaan niya ang uri ng missile na ginamit at nagbigay ng teorya na mayroong isang insider na sumabotahe sa sistema ng depensa ng eroplano. Sa isang determinadong tingin, sinabi niya na iuwi na natin siya. Sa kagubatan, ang parachute ni Morris ay tumama sa isang puno. Kinalas niya ang kanyang sarili at bumagsak sa lupa ngunit medyo nasaktan ng kaunti. Nag-radio siya para tawagan ng ibang mga ahente, ngunit walang sumasagot. Sa ibang aparato, siya ay bumulong ng palihim na ang anghel ay bumagsak. Ngayon ay tumingin si Ascari sa paligid ng pagkawasak na nakahanda ang kanyang pana. Nakita niya ang evacuation pod ng presidente at binato ito ng bato, dahan-dahang lumapit at kumatok sa pinto ng pod. Isang katok ang sumagot habang sinusubukan ng isang daliri na magsulat ng mensahe sa panel ng pod window. Ito ang code para buksan ang pinto. Ginamit ito ni Ascari at bumukas ang pod. Mabilis na tumakbo pabalik ang bata nang lumabas ang presidente sa pod na nagsindi ng flare at sumisigaw para ipakita ni Ascari ang kanyang sarili. Habang nananatiling nakatago ang bata ngunit ginamit ang kanyang palaso upang ihagis ang isang paper cup na nakatali sa isang tali sa paanan ng Pangulo. Pinulot ito ng Pangulo at itinapat sa kanyang tainga. Mula sa kabilang dulo, nagsalita si Ascari, nagtatanong kung siya ay isang dayuhan. Sumagot ang Pangulo na siya ay mula sa Earth at dumating sa kapayapaan. Dahil doon, lumabas ang bata mula sa pagtatago. Pinatunayan ng Pangulo ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagpapakita kay Ascari ng kanyang pasaporte at sinabi sa kanya ng batang lalaki na walang nayon o bayan sa malapit. Samantala, balik tayo sa Pentagon, nasubaybayan nila ang escape pod ng presidente at nagpadala sila ng mga helicopter para hanapin siya. Sa isang malapit na farmhouse sa Norway, ang isang aso ay tumatahol sa isang bagay na nag-udyok sa may-ari nito na lumabas at mag-imbestiga at nakakita siya ng isang beeping device sa ilalim ng kanyang trampoline. Ang device ay ang escape pod tracker na tila humiwalay sa pod. Kaya't ang mga helicopter ng gobyerno ay umuwi na hindi matagumpay sa paghahanap sa Pangulo. Sa lugar ng pagkawasak, si Morris at ang 3 salarin na responsable sa pagkawasak ng eroplano ay natagpuan ng escape pod ng presidente. Sa kanilang pagtataka, nakita nilang wala itong laman. Sa ibang lugar, tinatahak ng Pangulo ang kagubatan na ginagabayan siya ni Ascari. Habang naglalakad sila, ibinahagi ni Ascari na siya ay isang mangangaso at tiniyak sa Pangulo ang kanyang kaligtasan sa ilalim ng kanyang proteksyon na itinaas ang kanyang pana at palaso. Ang presidente ay tila nag-aalinlangan ngunit piniling magtiwala sa bata. Pagkatapos ay dinala siya ni Ascari sa kanyang sasakyan at hiniling ng Pangulo na ihatid siya sa pinakamalapit na bayan. Gayunpaman, tumanggi si Ascari na isiniwalat na siya ay nasa isang espesyal na misyon para sa kanyang kaarawan. Nag-aatubili, umupo ang Pangulo sa backseat at nagsimula sila sa kanilang paglalakbay sa masukal na kagubatan. Balik tayo sa escape pod, sinuri ni Morris ang mga bakas ng paa at napag-alaman na may tumulong sa pagtakas ng Pangulo. Sa di malamang dahilan, binaril niya ang 2 sa mga bodyguard, pagkatapos ay humarap kay Hazard na nangangakong ihahatid sa kanya ang Pangulo.
Sa loob ng Pentagon, sinimulan ni Fred ang kanyang pagsisiyasat sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa grupo ng mga mangangaso sa lugar. Pagkatapos ay hiniling niya na ang mga satellite ay muling iposisyon upang magbigay ng komprehensibong pagtingin sa lupain. Inihinto ni Ascari ang kanyang sasakyan, itinuro ang isang pulang X sa kanyang mapa na nagpapahiwatig ng perpektong lokasyon ng pangangaso. Nagpasya silang magtayo roon ng kampo na naghahanda ng pagkain sa ibabaw ng kumakaluskos na apoy. Habang nag-uusap sila, si Ascari na may pahiwatig ng pag-usisa ay nagtanong sa Pangulo tungkol sa kahalagahan ng kapangyarihan. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang isang piraso ng kanyang tradisyon, binanggit ang kanyang ama, isang lokal na alamat na matapang na nakahuli ng oso sa edad na 13, sa kanilang tradisyon, ang mga batang lalaki na 13 taong gulang ay kailangan makipagsapalaran sa kagubatan upang manghuli, na minamarkahan ang kanilang pagiging tunay na lalaki. Ito ang mismong hamon sa pag-navigate ngayon ni Ascari. Ang Pangulo, base sa kanyang sariling mga karanasan, ay nagpayo na kung minsan ito ay hindi tungkol sa tunay na lakas ngunit ang pangunawa nito. Pinagaan niya ang mood sa pamamagitan ng isang nakakatawang personal na kwento, at sa gitna ng tawanan at mga kwentong pinagsasaluhan, nabuo ang isang bono sa pagitan nila. Kinaumagahan, nagising ang Pangulo mula sa pagkakatulog ng kakaibang tunog ni Ascari na ginagaya ang mga tawag ng usa na sinusubukang mangakit ng biktima. Si Ascari, nang matagpuan ang nawawalang sapatos ng Pangulo, ay inihagis ito sa kanya. Hindi nag-aaksaya ng oras, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-akyat sa bundok, patuloy na gumagawa ng mga tawag sa usa. Gayunpaman, ang mga tawag na ito ay hindi lamang nakaakit ng atensyon ng wildlife, ngunit narinig din sila ni Morris, Hazard, at ng kanilang mga tauhan. Habang binabaybay ni Ascari ang tuktok ng bundok, napadpad siya sa isang malaking freezer box. Sa loob, nakita niya ang isang bagong patay na usa na may kasamang sulat mula sa kanyang ama na bumabati sa kanya ng maligayang kaarawan. Hindi kalayuan sa lugar na ito, nakatagpo ang Pangulo ng malagim na tanawin. Ang mga walang buhay na katawan ng kanyang mga bantay ay nakakalat sa kalupaan. Ito ay naging maliwanag na ang kanilang mga parasyote ay sinabutahe. Gamit ang baril na nagmula sa isa sa mga bodyguard, nagtago ang Pangulo sa likod ng isang bato. Mula sa kanyang kinatatayuan, pinagmamasdan niya sina Morris at Hazard na papalapit sa campsite. Bumungad sa kanya ang realisasyon na si Morris ang traidor. Ang Pangulo ay mabilis na tumungo kay Ascari, na malungkot dahil sa regalong usa, dahil sa tingin niya minamaliit ang kanyang kakayahan. Upang patatagin ang bata, binigay ng Pangulo sa kanya ang kanyang pin na sumasagisag na trabaho niyang iligtas ang Pangulo. Gayunpaman, ang kanilang sandali ay naputol ng ihayag ng Pangulo na sila ay hinahabol. Habang nakaharap si Morris sa kanila, si Ascari sa isang matapang na pagkilos ay itinaas ang kanyang pana na pinupuntiriya si Morris, ngunit ang kanyang pagtatangka ay nabigo. Ang presidente, na hindi pamilyar sa mga baril, ay kinakapa ang kanyang baril. Mabilis na dinisarmahan siya ni Morris at isang mabangis na pakikipaglaban ang naganap. Dahil namumuna si Morris, sinigawan ng Pangulo si Ascari na tumakas na kaagad niyang ginawa. Sa Pentagon, nasubaybayan ng mga opisyal ang helicopter ng kaaway na natunton ng landas nito pabalik sa lokasyon ng Pangulo. Sa pamamagitan ng mga surveillance camera, nasaksihan nila si Hazard na bumababa. Nakilala siya ni Fred na inihayag na siya ay isang hindi lehitimong supling ng isang malupit at mayamang supplier ng langis at binansagan siya bilang isang certified psychopath. Si Hazard, na likas na hindi marunong magpatawa, ay nagpasya na gusto niyang panatilihin ng Pangulo bilang isang tropeo. Naglipat siya ng 10 milyong dolyar sa account ni Morris bilang gantimpala. Sapilitang inilagay ang Pangulo sa loob ng freezer box at isinara ito ni Hazard. Mula sa kanyang pinagtataguan, pinagmamasdan ni Ascari ang mga nangyayari na nakakaramdam ng magkahalong takot at determinasyon. Nagpadala ang Pentagon ng rescue team, ngunit napakalayo nila para kumilos sa tamang oras. Dahil sa inspirasyon mula sa larawan ng kanyang ama, si Ascari ay nagkaroon ng lakas ng loob na kumilos. Habang sinisimulan ng helicopter na i-airlift ang freezer box, si Ascari ay gumawa ng matapang na pagtalon mula sa isang bangin patungo sa freezer. Naalerto si Morris sa presensya ni Ascari at sinubukan siyang palayasin sa pamamagitan ng pagmamaniobra ng helicopter sa mga puno. Habang lumilipad ang mga bala, hinimok ni Ascari ang Pangulo na tumakas sa freezer box. Sa isang desperado na hakbang, gumamit siya ng kutsilyo upang putulin ang koneksyon ng kahon sa helicopter. Sa isang maikling sandali, naiwasan nila ang mga humahabol sa kanila, ngunit si Morris, na walang humpay, ay nagpaputok sa kanila
at napilitan si Ascari at ang Pangulo na magtago sa loob ng freezer box. Gamit ang bigat ng kanyang katawan, ginalaw ni Ascari ang kahon, dahilan upang bumagsak ito at gumulong sa bangin. Sa kabila ng matinding pangyayari, parehong hindi nasaktan sina Ascari at ang Pangulo. Gamit ang freezer box bilang balsa, ang duo ay naanod sa ilog at sa hindi inaasahang pagkakataon ay napadpad sila sa mga guho ng Air Force One. Sa Pentagon, pinapunta ng Vice Presidente ang Navy SEAL sa bagong lokasyon. Gayunpaman, nahuli niya si Fred na maingat na nagte-text. Kasabay nito, sakay ng helicopter, si Hazard ay nakatanggap ng isang misteryosong teksto mula sa isang hindi kilalang sender, patayin na lang siya, na sinamahan ng mga coordinate. Iniwan ng presidente at si Ascari ang kanilang pansamantalang balsa at lumangoy patungo sa kalahating lubog na Air Force One. Umakyat sila sa itaas na kubyerta, kung saan sinalubong sila ng malagim na eksena ng mga nasawi mula sa pag-crash. Ang kanilang panandaliang pahinga ay nag-ambala ng tunog ng mga yabag. Biglang ang bubong ay napunit at di nagtagal ay bumaba si Hazard at naglagay ng bomba na may 5 minutong timer. Habang siya ay tumatawag para sa pagkuha, ipinagkanulo siya ni Morris na iniwan si Hazard kasama ng Pangulo at ang ticking bomb. Isang matinding pakikibaka ang naganap na si Ascari ay tila walang kakayahan. Sinubukan ni Hazard na supulan ng Pangulo at nang malapit na siyang magtagumpay, si Ascari ay namagitan na hinampas si Hazard. Kinuha ng Pangulo ang baril mula kay Hazard na nagpaputok ng mga bala sa kanya. Sa pag-neutralize ng kaaway, nananatili ang napipintong banta ng bomba. Habang nagpapaputok si Morris mula sa helicopter, inactivate ng duo ang emergency evacuation ng cockpit na nagtulak sa kanila patungo sa langit. Naging kapantay sila ni Morris at sinamantala ang pagkakataon, nagpakawala si Ascari ng palaso mula sa kanyang pana na tumama kay Morris, ngunit bagamat napigilan ng kanyang bulletproof vest na tumagos ang palaso, naalis nito ang isang piraso ng shrapnel na naka-embed sa kanya na naging dahilan upang siya ay bumagsak mula sa helicopter, kasabay ng pagsabog ng bomba sa isang napakalaking nagniningas na pagsabog. Nakaupo si Tapio sa kanyang jeep, halata sa kanyang mukha ang pagkabalisa habang pinagmamasdan ng malaking pagsabog mula sa ilog. Biglang may bumabang dilaw na parachute papunta sa sasakyan. Mabilis na sumulpot ang mga Navy SEAL. Hinila si Tapio at ang iba pang mga mangangaso mula sa kanilang mga sasakyan na pinipilit sila sa lupa. Napawi ng pagsabog ang lawa bilang resulta at pagbalik natin sa Pentagon, ang mga opisyal ay kumbinsido na ang Pangulo ay namatay sa pagsabog. Ang VP, na inaasahan ng mabilis na pag-akyat sa pagkapangulo, ay nananabik na sa kanyang panunumpa. Gayunpaman, sa likod ng mga eksena ng kaguluhan, ang isa pang parachute ay maayos na lumapag. Si Ascari kasama ang Pangulo sa kanyang tabi ay gumawa ng isang matagumpay na pagpapakita. Isang taus-pusong reunion ang naganap habang ipinakilala ni Ascari ang kanyang ama na si Tapio sa presidente, na pinuri si Ascari bilang ang pinakamatapang na individual na nakilala niya. Ang mga Navy SEAL ay agad na inihatid ang mabuting balita sa Pentagon na nagpapatunay sa kaligtasan ng Pangulo. Si Fred, na mukhang galit na galit, ay maingat na lumabas na nag-udyok sa VP na sumunod. Sa tahimik na banyo, ang dalawa ay nag-uusap sa masasakit na tono na nagpapakita ng isang nakakagulat na balangkas. Inihayag na si Hazard ay isang lihim na operatiba na ginamit nila upang patayin ang Pangulo. Si Fred, na nakikita ang VP bilang isang banta, ay niligpit siya na pinalabas ito bilang isang aksidente. Balik tayo sa lugar ng pag-crash, si Ascari at ang Pangulo ay naging sentro ng atensyon na nag-pose para sa mga larawan sa gitna ng isang backdrop ng mga helicopter ng gobyerno at ang iconic na imaheng ito ay nakarating sa mismong cabin kung saan hinangaan ni Ascari ang iba pang mga larawan sa simula ng pelikula. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.